This could be your reference or standard para alam mo kung nag-i-improve ba or hindi. Hi, I'm Glaze Gonzalez. I talk about things in my life that I do not the usual way. Maybe career, love life, finances, faith. Let's chika about it. Hi, I'm Glaze and welcome to Life with Glaze, where we talk about doing things not the usual way. For today, we are going to talk about this question. How much do you earn per hour? Notice what I asked is, how much do you earn per hour and not how much are you paid per hour? Kasi iba yon. And disclaimer lang, kasi alam ko baka may mga business people na nakikinig dito sa atin, or mga aspiring business owners, ganyan, or kung sales yung ginagawa nyo, or basta something na hindi work 9 to 5. This episode is for people who are working, who are exchanging their time for money. Meaning, binabayaran sila sa oras na nagtatrabaho sila. Because I know naman yung mindset ng business na parang, okay yun nga I don't wanna be paid per hour kasi masyadong limited, tapos masyado akong talidon. Okay, so I get that and we will talk about that later on in other episodes siguro. And darating din tayo dyan. But for now, dun muna tayo sa mas nakararaming tao na they are being paid for their hour. Bakit ba natin to pinag-uusapan at bakit siya importante? Kasi nga, mag-i-end na yung year, diba? And all of us, syempre, we are planning to do something better sa life natin pagdating ng New Year. New Year, new life, New Year's resolution, something new, improve our lives, ganyan. And we always hear that na, okay, so paano bang gagawin ko? Paano ko ba ma-improve yung life ko? Paano pa ba magiging successful? Paano ba madadagdagan yung income? Paano ba mas magkakaroon ng mas magandang buhay? Diba? Yan yung usual na naririnig natin. Kaya importante itong pag-uusapan natin na to is, you cannot improve what you cannot measure. So, paano natin i-improve yung income mo kung hindi mo naman alam kung paano siya i-measure? For example, nasa isip mo lang, okay, basta ngayon nag-work ako, binabayaran ako ng ganitong thousands per month. Paano natin i-improve? Di ko alam. Bahala na si boss kung dadagdagan niya, kung bibigyan niya ako ng raise, kung meron akong appraisal, o kaya akong mapopromote ako. O, di ba? Sa iba nakasalalay. Ano ba yung chances nun? Usually, di naman tayo sure and hindi natin alam kung gaano katagal it will take those factors to take effect. Kaya importante na i-measure natin para alam natin kung paano i-improve. And I'm telling you, you might think that you know this already, but mamaya, pag nag-details tayo, mas marirealize nyo, parang, oo nga, no? Mga ganyan tayong moment. And if you're watching and you want more of this content and you want to know more, just subscribe, click the notification button. Okay, so tuloy na natin. Yun yung number 1. You cannot improve what you cannot measure. And we want to improve it. Diba? If nakikinig ka hanggang ngayon, comment ka, yes, I want to improve my life. Number 2, knowing the value of what you're doing puts things in the right perspective. Yun nga, measuring. I'm someone who's, I don't know, siguro naman medyo napansin nyo na to, I'm a very detail-oriented person. And mahilig ako sa numbers, I love to compute and all that. Kasi for me, mas okay talaga kung na-measure mo yung things di ba? So pagka nilalagyan mo ng value yung isang bagay, mas nalagay mo siya sa tamang perspective. So for example, kaya pala importante itong ginagawa kong to kasi eto yung value niya. And dahil alam ko na yung value nun, alam ko na kung anong effort, kung anong time ang ilalagay ko dito kasi alam ko yung value niya. It's a versus kind of thing. Pagka nag-iisip ka, okay, kailangan kong mag-make ng choice, this or that. Pag alam mo yung value ng dalawang yan sa'yo, then mas madaling gumawa ng choice and decision. Number 3, putting value on things stops you from wasting it. So, kapag alam mo na, nabigyan mo ng tamang number yung time mo, medyo magdadalawang isip ka na, or tatlong isip, or hindi ka na nga mag-iisip, hindi mo na yun sasayangin. Kasi, alam mo na yung value nun diba? Later on, pag-uusapan natin yan. Bibigyan ko kayo ng mas magandang example. And also, this could be your reference or standard para alam mo kung nag-i-improve ba or hindi ang isang bagay, yung mga ginagawa mo. Huwag na natin patagalin, mag-compute na tayo kaagad. Bibigyan ko lang kayo ng example lang ng income.
So, for example, you are working 9 to 5. Kailangan nandun ka sa office or dun sa work mo ng 9 to 5. That's actually 8 hours. And sometimes, 9 hours pa siya kasi meron kang mandatory na lunch na kailangan mong gamitin. Kahit na hindi mo pa naman type mag-lunch or whatever. Ganyan. Kasi kasali yon, di ba? Parang it's something na hindi mo kontrolado. Kahit na lunchtime mo yon, hindi mo kontrolado kasi nga, nandun ka pa rin sa office mo or sa work mo. So, mga 9 hours ka talagang nandun. Importante itong malaman. So, let's say 9 hours. And then, sabihin na natin, nagko-commute ka to and from office. Let's say na lang 30 minutes one way. So, 1 hour. So, idagdag natin 1 hour. Okay, hindi ko na masyadong consider dyan kung nata-traffic kayo. Nakakaloka to. Mas malala pa kung mas malaki yung ni-spend yung time sa traffic pa, diba? Or sa commute nyo or basta sa travel time nyo. So, gawin lang muna natin 10 hours. Diba? Ang sabi ko, hindi ko tinatanong kung how much you are being paid per hour. Pero ang tanong is how much are you earning per hour? So, for example, yan. 10 hours, you are spending it sa work. And let's say you are being paid 30,000 per month, meaning you are earning 1,000 per day. Doon na lang muna natin i-compute. So for example, kung 30,000 yung binabayad sa'yo, i-divide mo na lang siya sa working days mo. Example, kung 20 days kang nag-work, di ba? 4 weeks, tapos 5 days per week, so 20. So yung 30,000, i-divide mo na lang sa 20. Pero sa ngayon, ang kukumputin natin para lang mabilis is 1,000 per day. So, bakit? Para madali tayo mag-divide, diba? Kasi yung 1,000 per day divided by 10 hours, so you are earning a total of 100 pesos per hour. Yun yung na-earn mo. Kasi, di ba, 10 hours ganun talaga kasama yun. Kasama yung commute. Kaya natin yung sinasama dahil wala ka naman din kasing ibang, di ba, pwede ka ba mag-part-time while nagko-commute ka? Pwede din naman, ewan ko, bala na. Pero, yung usual, hindi talaga, di ba? So, sige, 10 hours. Ilagay na natin yan sa work. 100 pesos per hour. Yun yung value ng time mo. Kung you are exchanging your time for money, for your income. So, just stop and think about that. 100 pesos. So, ilagay natin siya sa perspective ng putting value into things para hindi mo na siya i-waste. So, imagine mo, let's say, nag-spend ka ng 5 hours doing nothing. Sinayang mo lang. Let's say, nakipag-date ka. Nakipag-date talaga. O, nakipag-date ka sa maling tao. Ganyan, nag-spend ka ng 5 hours dun sa taong yon. Yung value ng time mo na in-spend doon, 500 pesos yon. Tapos kung gumastos ka pa, das yun. Right? Okay. So, yun yung dun sa part na yon, na puting value para hindi mo siya sinasayang. Siguro ako naisip mo ngayon, Glaze, ang liit pala, 100 per hour. Ano ba yan? Ang sad. Doblehin na natin, 200 per hour. Depende naman yan sa perspective. Example, naliliitan ka doon. So, Glaze, paano natin i-improve? Meron akong ichichika sa inyo. Kasi, di ba, ang pinag-uusapan natin dito, doing freelance, becoming a virtual assistant, and side hustle, meron akong trivia sa inyo. For example lang naman to ha. I mean, ang bibigay ko na nga example sa inyo, medyo nasa mas mababang bracket. So, let's say, yung mga virtual assistants na nagtatrabaho sa mga agency, kung nagsisimula pa lang sila, minsan, yung kinikita nila, mga $4 to $5 per hour. So, let's compare. Kung nandun ka sa kanina na 100 pesos per hour ang kinikita mo, that's actually less than $2. So, depende sa conversion. Kaya dollars yung pinag-uusapan natin kasi usually, yung mga freelancer at saka yung mga nag-virtual assistant, ang mga clients nila nasa ibang bansa. So, they are being paid in dollars. To be safe na, let's say, 55 pesos per $1. So, yung 100 pesos mo per hour, wala pang $2 yun. Yung mga VAs, even if they're starting pa lang. Ano pa to ha? Hindi pa to direct to client agencies. So, sometimes they are being paid $4 to $5 per hour. Sample lang yan. Kasi some pays more, kung direct to client, mas malaki. May mga agency na mas generous pa. Pero ilagay na natin doon. At para madali na lang mag-compute, doon na lang tayo sa $5 per hour. So, ikukumpara mo yun. Yung 100 pesos mo per hour, which is less than $2, dito sa nag-work ng $5 per hour, ang laki na agad ng diferensya. That's more than 100% na difference, diba? Doble. Sige, sabihin natin, okay, more than 100 pesos ka per day. So, sabihin natin $2, sige. Tapos, dito na lang, i-compare mo na lang sa $4, diba? Doble na rin yun.
Kaya, yun talaga yung reason kung bakit maraming tao, they are looking at freelancing or becoming a virtual assistant. Kasi, kahit pa dun sa, yung mga they are paid ng mas mababa, malaki pa rin yung difference dun sa mga paid ng mababa sa trabaho. Bakit ko yan sinishare sa inyo? Kasi if pinag-iisipan mo pa rin, dahil eto na, mag-end na yung year. Okay, Glaze, what to do? Ano nang gagawin natin 2025? Sana naman, this is time for change, time for improvement, to improve life, ganyan. Baka this is time to seriously consider doing freelancing on the side or becoming a virtual assistant on the side. Kaya ako sinasabi na on the side hustle lang muna. Kasi if you remember, meron akong episode, kung di mo pa napapanood, hanapin mo na lang. Meron akong episode about slowly transitioning from full-time work to full freelancing. Ako naman, very concerned din naman ako sa'yo. Ayoko din naman na wala kang kakainin, wala kang ibabayad sa bills, ganyan. Kung may pamilyang nakaasa sa'yo, diba? Parang not to jump naman kaagad. So you can figure it out kung para ba sa'yo to, kaya mo ba to, anong niche ang pupuntahan mo, ano yung gagawin mo talaga. So para you will have time to figure it out pa, diba? Side hustle muna siya. You can start there. If iniisip mo kung worth it ba, another thing to learn, pag-aaralan ko na naman, bibigyan ko ng time, kasi investan mo talaga ng time yan di ba? Para at least, alam mo kung worth it ba talaga for you. And again, the figures na binigay ko sa inyo are just on the lower scale. Of course, mas madali kasi when you're doing freelancing or you're doing virtual assistant jobs, mas may chance na mas mabilis mag-increase yung rate mo. Kasi ikaw nagsiset nun So, depende sa expertise mo and all that. Pwede pa siyang tumaas. And ikaw yung magde-decide. Or depende na sa kung paano mo kakausapin yung client mo. And dun sa mga bagay na yon, kung paano ka mag-negotiate, paano mo kakausapin yung clients mo, well, you have to subscribe kasi yan yung mga next episodes natin. Sa 2025! Oh my gosh! Diba? Kasama pa rin tayo sa 2025. No worries. So now, I give you back the question. How much do you earn per hour? Diba? Pag-isipan mo yan. Kasi when you do your freelance work, sa simula, okay lang yon kung you are gonna be paid per hour. There's a way din na ipipay ka output-based. Kasi syempre, kung mas mabilis ka na maggawa, mas mabilis ka na magtrabaho, mas magaling ka na. So it's either tataas yung rate mo because of the quality of your work, or dahil bumibilis ka na, you can get more freelance projects. So, hanggang dyan na lang muna. I'll be back next week for another episode. Pag-isipan mo na, tama-tama, December, marami ka pang time. Sit down and think about what you will do for 2025 and if freelancing or becoming a virtual assistant would be part of that. Okay, I'll see you next time. Bye!